Holiday po ngayong araw pero pwede pa rin pong magparehistro sa mga tanggapan ng COMELEC para makaboto. At kaugnay niyan may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Yes, Rafi, holiday ngayon pero bukas sa mga district office ng COMELEC para sa voters registration. 5 araw na lang po ang natitira para sa voters registration at kanina naggawa ng inspeksyon si COMELEC Chairman Sixto Brillantes at hindi na siya nagulat sa napakahabang linya ng mga registrant na kanyang nakita. Ang mga lugar na kanyang pinuntahan ay ang mga district office ng Quezon City, Makati at Maynila. Dito kasi makikita yung napakaraming bilang ng mga botante. Napansin ni Brillantes na tila sanay raw ang mga Pinoy na puro last minute. Napapailing nga siya dahil 2 taon nang isinasagawa ng COMELEC ang voters registration pero yung mga kinakausap niyang mga nakapila kanina sinasabi na ngayon lang daw sila nagkaroon ng oras para pumunta sa COMELEC para sa voters registration. Hanggang kahapon, Rafi, ay may 48 million hanggang 49 million ng mga Pinoy na mga rehistradong bumoto para sa eleksyon 2013 at inaasahan niya na pagsapit ng deadline sa susunod na linggo ay aabot ang bilang sa 50 million. Muling palala ng COMELEC, walang extension hanggang 5 p.m. lang ng October 31. Pero may pasabi siya sa mga district office na alauna pa lang ng hapon ng October 31 ay ililista na nila yung mga nakapila dahil maagang magkakaroon ng cut-off. 200 registrants lang, Rafi, ang kaya ng isang computer na kumukuha ng biometrics ng kada registrant. May babala rin itong si Brillantes sa mga politiko na mga naghahakot ng mga registrant. Okay lang daw yung manghakot dahil nakakatulong naman ito dun sa mga magparehistro. Pero ibang usapan na raw kung manghahakot para lang daw maglagay ng mga tao sa pila na hindi naman lehitimo mga botante para lang hindi makaabot sa cut-off yung mga totoo namang botante na gustong bumoto sa susunod na taon. Rafi? Tina, may mga nakita ka bang mga galit na nagpaparehistro dyan? May mga nagre-reklamo, Rafi, na ang haba-haba raw ng pila. Bakit ba hindi daw gawin magbukas na rin daw ng opisina ang COMELEC sa Sunday? Meron ding mga nagsasabi na hindi ba pwedeng mas madali na lang yung proseso? Pero ang sinasabi nga nasaan itong mga nagre-reklamong ito noong 2 years na wala namang nagpupunta sa mga district office ng COMELEC. Sabi ni Chairman Brillantes pwedeng magsisihan tayong lahat. Sisisihin ng COMELEC yung mga botante dahil hindi sila pumunta kung kailan maiksi naman yung pila. Pero somehow, inamin din naman itong si Chairman Brillantes na baka rin naman mayroon silang pagkukulang dahil hindi nila napukpok yung voter registration sa mga botante mula nung sinimulan nila 2 years ago. Yun nga, Tina, lahat tayo may responsibilidad. Napakarami nga nung nag-react dun sa tinweet ni Chairman Brillantes kahapon na meron daw nagalit na mga pumipila pero ang sagot daw ng COMELEC official nasaan kayo dun sa 2 taon na pwede kayo magparehistro. Totoo naman yun, Rafi, dahil ako masasabi ko kasi maaga akong sumilip dun sa mga opisina ng COMELEC para nga gawa ng storya itong voters registration. Kahit naman noong nakaraang taon, talagang wala namang, meron namang pumipila pero kakaunti lamang. At meron tayong mga nakakausap na mga nakapila na nagugulat sila dahil akala nila kasi simula pa lang ng voters registration. So Tina, kumusta naman yung surprise visit nitong si Chairman Brillantes? Meron ba siyang natuklasan doon naman sa mga tauhan ng COMELEC? Medyo may nakakatawang nangyari kanina kasi alam mo maaga talagang pumapasok itong siya. Sir, tinanong ako, katapat ko si Chairman Brillantes. Meron kasing kwento kanina na maaga siyang dumating sa isang district office ng COMELEC at mukhang nasita siya dahil bakit daw siya pasok doon hindi pa sila nagbubukas. Mukhang napagkamalang isang botanteng gustong magparehistro itong siya. Chairman Brillantes, Rafi. So hindi siya nakilala. Nandyan pa ba yung sa harapan mo, si Chairman Brillantes? Baka pwede nating makausap. Ipapasa ko na lang yung telepono, Rafi, kay Chairman Brillantes. Sir, ito, pinento mo na to kanina. Gusto lang pong malaman. Hindi po, sir. Ang worry kasi ni Chairman Brillantes, baka raw hindi maging balita yung voter registration. Sir, curious lang yung mga tao kasi ang sabi ni Chairman Brillantes, gusto raw niya ipahanap yung tao dahil gusto niyang purihin. Sir, pakikwento naman po yung nangyari kanina. Sir, on air yan, balitang si Rafi.
Rapi. Opo, Chairman, napaka-interesting pala yung nangyari sa inyo kanina. Sinita kayo mismo ng inyong tauhan. Ano ba nangyari? Hindi, dumating ako kasi before 8 o'clock. 8 o'clock ang bukas. Tinatanong, hinahanap ko yung election officer namin. Meron nakaupo ron. Nagsusulat. Tinatanong ko, saan ba pwedeng makausap yung election officer? Sabi sa akin, wala pa ho. Hindi pa ho nagbubukas kami. Parang gano'n. Sabi ko, saan oras? Sinita ko. Bakit po kayo nandito sa loob? Hindi pa ho kami kayo bukas. Hindi pa kami bukas. So sabi, doon ho muna sa labas. Hindi, lumabas ako. Ganun lang talaga eh. At tinanong ko lang, ano ba kayo rito? Casual daw siya doon. So lumabas ako. Sumunod naman ako. Hindi yata ako nakilala. Pero sa akin, okay lang yun. In fact, sinabi ko nga, na kapuri-puri yung ginagawa ng casual na yun. Maaga siya ron, tatrabaho siya. At sinisita niya yung hindi dapat sa loob. So, hahanapin ko lang ulit kung sino siya at bigyan ko na konting parangal doon sa amin sa opisina siguro. So hahanapin nyo para parangalan, hindi para kastiguhin, Chairman? Hindi para parangalan. Maganda naman yung ginagawa. Tama yun. Ako, mabuti nga yun. Nakikita ko talaga nagtatrabaho sila. Hinihigpitan nila yun. Hindi naman natin sisitahin yun. Ba't naman sisitahin? Hindi naman niya ako kilala. Opo. Okay lang. Tama yung ginawa niya. Oho. Ito po natanong ko na kanina kay Tina, nag-tweet ho kayo kahapon kasi ng isang kwento rin naman ng isang election officer na sinabihan yung nagagalit na nagpaparehistro. Nasaan kayo doon sa 2 taon na kukonti, nagpaparehistro ngayon dagsa sa mga registration centers. Ngayon po ang COMELEC ang medyo nahihirapan dahil talagang ngayon na nagsusumiksik kumbaga itong mga naghahabol na magparehistro, Chairman. Tama yun. Kaya lang naman ako, medyo naiisla lang ako dahil sinasabi ko na ito, reminders, kabukas daw kami 2 taon, tapos lahat kayo maghahabol sa huling araw, tapos kami pa sisisitin nyo, yung mga tao namin, naghihirap na nga kami. Sabi ko, huwag naman. Pare-pareho tayo may kanan. Hindi namin siguro kayo na-remind na palagi kami nakabukas. Pero kayo naman, dapat alam nyo rin na hindi naman dapat kayo naghahabol pag dulo na. Hindi yung sabi ko nga, ito yung kultura ng Pilipino na palaging deadline, hinahabol. O lalo nagkakagulo. Kaya sinasabi ko, baka hindi pa kayo makaparehistro niyan, hindi na kayo makakaboto. Humahabol kayo palagi ng deadline. Okay. So muli po, Chairman, panawagan ho ninyo kahit makulitan yung ating mga manonood, imbitahan nyo ulit silang magparehistro na agad wala pa yung deadline. Sige lang punta na kayo mag-register. Pero wag ho kayo magre-reklamo pag nagkakaroon ng nagdadalsa ng mga tao. Kayo rin ho ang may kagagawa niyan, hindi naman kami. So, magtulungan ho tayo, gawin natin maganda, malinis at tahimik ang pag-registration. Huwag lang ho tayo magsitahan na magulo, maingay, maraming tao. Kayo rin ho gumawa nun, hindi naman kami. So, wala ho tayong susiyan para malinis. Tuloy-tuloy tayo for the rest 5 days. At ulitin ko lang, wala ho extension. Alas 5 ng October 31, sirado na ho ang mga COMELEC office. Hindi na tatanggap. Okay. Sige po, maraming salamat at magandang tanghali mo, COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Thank you. At sa ating kasamang si Tina Panginoon Perez. Maraming salamat.